Pag nirekta niya na yan, kahit naglolo ko yan, nagko-contact pa rin ng okay ito. Aandar pa rin yung motor. O di iwas abala, 'di ba? Okay, para mag-back to normal lang siya, off niya lang 'to. Ngayon susubukan natin kung effective ba yung ginawa natin dun sa ano niya, side stand. Kung mamamatay ba. Okay, subukan natin ha. Umaandar yung motor. Subukan natin kung mamamatay. Namatay. Ayun, umandar. Kahit naka-side stand, umandar siya. Kasi naka-on siya dun eh. Naka-on siya dun. Kasi nga halimbawa, nagloko, no? Nagloko siya halimbawa dyan. Kahit na ganunin mo yan, kahit ganyanin mo yan, yan. O. Kahit magloko pa yan, wala nang problema. No? O, yan o. O. Kasi naka-on doon. O, diba? So, hindi mo na kailangan magbukas pa kung sakaling magloko ulit siya. Sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano yung naging problema nitong side stand switch na to ng NMAX V1 ABS. Ayan. So, kung makikita nyo, ito, sira na kasi to dati. So, ngayon, okay na siya. Kaya, dahil first time ko rin siyang buksan, first time ko rin malaman yung naging cause, hindi ko siya na-video nung una. Kasi hindi ko pa naman alam yung sa loob nito. Pero, napag-isip-isip ko na, ano kaya kung buksan ko, tsaka subukan kong ayusin, baka pwedeng maayos yung nasa loob. Kaya naman, ito, okay na siya ngayon. Testing natin, gagamit tayo ng analog na multimeter. Yan, so, lagay nyo kahit X1 or X10. So, sa ngayon, lagay ko siya sa X10 para medyo pupunta sa 0 dahil mahina ng battery nito. So, pagdikitin lang natin, yan, pag pumalo, ibig sabihin, may contact, may continuity. Okay? So, yung side stand switch, alam naman natin na ang purpose niyan ay para mag-switch or mag-short ng dalawang linya. Parang itong dalawang wire na to. Pag na-activate yung switch, syempre, kailangan papalo yan kasi para siyang nagdidikit. Para lang siyang switch talaga. Switch lang talaga siya. Ayan. So, yung isang wire, lagay natin sa kahit sang tester, sa kahit sang linya ng tester natin. Kahit sa pula o sa itim. Tapos yung isa, lagay naman natin dito para di tayo mahirapan maghawak. Ayan, so kita nyo. Pumalo na naman siya. Pumalo siya sa pointer ng ating tester. Ayan. Ibig sabihin naka-switch yan, mga bro. Ayun. Ayan. So, para mag-off naman tong switch na to, kailangan mapindot yung kung makikita yung bakal dun na yan, ito. Pag nakapindot yan, mamamatay dapat. Ganyan. So, ganyan yung function niya. Ayan. No? Yan o. Ayan. So, ang tumutulak kasi dyan yung sa may side stand mismo. Merong kuntil dun na bakal na parang pabilog. Na kapag naka-side stand, napipindot yan. Kaya, nawawala ng contact yung dalawang wire na yan. Kasi ang dumadalo dyan is ground. Yeah, galing battery. So, ngayon okay na to. Na-repair ko na siya. Ngayon, ang purpose ng video na to is, gusto ko lang din i-share. Baka kasi yung iba, pag nasiraan na ng ganito is itinatapon na agad, no? Kaya gusto kong i-share yung experience natin dito. So, simple lang naman to. Simpleng sharing lang to. So, buksan natin. Meron lang naman tong 4 na screws, no? Yan. Babaklasin nyo lang yan. So, yan. Buksan natin para makita nyo yung nasa loob kung gaano lang siya kasimple talaga kung tutuusin. Gamit lang ang screwdriver, mapapatino nyo to. Tsaka ayan. Madalas na problema to sa mga sa mga NMAX, ganoon. Lalo sa V1, yan. Maski sa maski sa V2. Pero iba yung side stand switch sensor na ang tawag doon Side stand sensor na yun. Ito side stand switch kasi talagang switch siya. Ayan. So buksan natin sa loob para makita nyo. Ayun. Ito yung itsura niya. Ayun. So, nalinis ko na rin yan kasi napakadumi niya sa loob nung nakaraan. Ngayon ko lang din siya ma-share sa inyo. Ayan o. Kita nyo. Nalinis ko na yan. Naliha ko na siya. Ayun. Naliha ko na siya. So, ayan. Para lang siyang brake switch style, no? Pero side stand switch nga siya. Ayan. Ayan. So,
mapapansin nyo, ganyan yung itsura niya. So, paano ba to gumagana? Paano ba yan? So, mapapansin nyo tong dalawang ano na to, dalawang copper na nandyan, siya yung nakakonect dun sa dalawang wire. Ayun. Para magdikit yung dalawang wire na yan, syempre, itong dalawang wire na to, para magdikit yan, para mag-short yan, syempre, kailangan ng conductor. Ano? Meron dapat mag-connect sa kanilang dalawa. Sa dalawang pin na yan. So, ang magtutulak para magkaroon ng contact is itong copper na to. Ayan. So, kapag marumi yan, gaya nung, nalinis ko na kasi. Ayan. So, kapag marumi yan, maglolo ko talaga yan. Magkakaroon ng, loose contact dito sa, ayan. Nakaganyan kasi siya. Pag naka-on. Pag hindi nakapindot yung kanina, yung pinipindot ko kanina. Ayan. Nakaganyan yan. Okay? So, sa case nito, kita nyo naman, bagong linis, niliha ko na kasi yan. Corrosion. Tapos, ito yung pinaka-main, na, yung compression spring na to. Pag masyado na siyang compress, no, ang nangyayari, hindi na niya masyadong naitutulak yung, parang yung letter C kanina na yung conductor na yun. Hindi niya na masyadong naipupush, no, para mag-contact dito, sa dalawang copper na yan, yung terminal na yan, na nagko-connect dito nagko-connect dito sa dalawang wire. Okay? So, ganun lang siya gumagana. Ayan. So, dito naman pwede nyo rin malaman kung good yung wire. Halimbawa, okay naman yung linya ng conductor na yon, malinis naman, tapos wala pa rin talaga. Baka naman kasi sa wire lang. Okay? So, para ma-testing natin na good yung dalawang wire na to, isa-isahin natin, no? Kasi may mga pagkakataon na possible sa wire lang kasi baka nahugot lang or yun nga, naglulus lang talaga. Pwede nyo ring ma-identify. So, gamit ang testers. So, testerin natin. Yan. Kung pumapalo yung tester natin. Ang gagawin nyo, ganito. Ilagay nyo yung isa sa may copper na yan. Tapos, hahanapin natin kung saan dyan yung may contact. So, ganito siya. Lagay ko dito yung copper, yung black probe dito. Tapos, tignan ko dito isa. Ayun. Pumalo yung tester. Ibig sabihin, good yan. Yan yung mismong wire na nakakonect dyan. Ito naman, dapat papalo rin to sa kabila. Ayun. So, pumalo. Ibig sabihin, nakakasigurado tayo na magmula dun sa pinakadulo ng wire, papunta dito sa may copper na terminal na to, ay good yung connections. Ayan. So, good na yan. Okay na yan. Yan. O, diba? So, ganun lang. Yun lang yung mga titignan nyo. Yung wire. Ayan. Tapos yung, yun nga. Baka may corrosion. Gaya nito, may corrosion yan. Hindi ko lang naipakita sa video dahil nauna ko na siyang ginawa kasi. First time ko lang din kasi siya gawin. Kaya, ayun, naisipan ko lang din i-share sa inyo kasi sira yan eh. Naging problema nga nito, binaypass nila yung mismong connection. Ginawa nila, naglagay sila ng connector na may shorted na wire para lang magkaroon ng parang permanent switch. Kaya kahit na hindi na siya naka-side stand dati, umaandar talaga siya. Kaya ako sinubukan kong i-repair. So ito nga, yung sinasabi ko kanina na compression spring. Ang ginawa ko dito, yan, hinila ko siya ng ganyan. Ayan, hihilain nyo lang siya para kahit paano bumalik sa normal or kahit paano is tumaas. Kasi ang purpose niyan, para mas maitulak niya yung copper wire na conductor or connector na nagko-connect doon sa dalawang terminal. Ayan. So, ayun. Dito siya, Yan, yung bilog na yan, Pwede rin kayo maglagay ng diyan kung sakali talagang mahina na yung spring na to. Pwede kayo maglagay ng diyan ng para lang tumaas siya at hindi siya ganun So, diskartehan nyo na lang, no? So, sa ngayon, inangat ko ulit siya para gumanda ulit yung compression niya. So, sasauli natin. So, ganito yon. Ayan. Papatong nyo lang siyang ganyan. Kaso nga lang, mahihirapan kayo pagka ganito yung method eh. So, dito, ipapakita ko muna sa inyo na kakabit ko siya ng para mas makita nyo yung position. Mamaya, uulitin ko yan. Papakita ko sa inyo kasi maglalagay tayo ng grasa. So, hindi muna ako naglagay kasi baka hindi nyo makita yung mismong itsura. Kaya pinakita ko muna na i-assemble natin na walang grasa. So, ganyan yung itsura niya. Ayun. Yan.
babalik nyo lang sa dati. Ayun. So, simple lang to mga bro. No? Pagka kahit pa paano malaman nyo to, hindi na kayo bibili. Magkano yung nito? Yung genuine na parts nito. Nasa ata? 700 plus kung di ako nagkakamali. Tapos yung mga ibang brand, yung mga TTGR, ganun, nasa 200 plus. So, di sayang din yun, di ba? Ayun. Kung pwede nyo namang ma-repair or gawa ng paraan mo lang muna, so, gawin na lang, di ba? Tamang linis lang naman nililinis lang to Yan. So, napansin ko dito, medyo marumi pa. Ito. Maitim pa siya, no? So, padadaanan din natin ng liha yan. Yan. So, lilinisin din natin siya. Bahagya lang. Tapos mamaya, lalagyan natin ng WD-40 para lumambot, no? Pagtapos ng WD-40, tsaka natin lalagyan din ng grasa. Ang purpose ng grasa naman, kaya natin siya lalagyan, siya yung magsisilbing protection sa tubig. Dahil alam naman natin, hindi natin maiiwasan na ito ay mabasa kasi nasa part siya ng side stand. So, yun na yung mga pwede nating preventive maintenance na pwedeng magawa dito para tumagal ulit siya at hindi siya basta-basta masira. Ayan. So, sa dulo ng video, patapusin nyo to kasi meron tayong ginawa dito na kung sakaling magloko ulit, hindi na sasakit ulo nyo. Okay? So, ayan. Yun. So, kahit pa paano nalinis natin siya. Yan o. Tapos, lalagyan natin siya ng WD-40 para, WD-40 para naman dun sa may pinakasulok, ayan, mag-penetrate itong natin, WD-40, mag-penetrate siya dyan sa loob. Tapos, itulak nyo yung mga excess kasi lilinisin pa din natin ulit yan. So, mapapansin nyo dito, may lalabas pa ng mga dumi dyan. Kasi, naramdaman ko medyo matigas lang naman ng konti siya. Dahil siguro sa dumi. At hindi nga ako nagkamali dahil marumi nga naman talaga. Ayun. So, kita nyo, may mga lumalabas na dumi. So, ayan. So, hindi lang dapat sa loob, no? Maski itong pinaka tumutulak or itinutulak ng side stand. O, ayan, lumambot, kita nyo. Sobrang dali na lang siyang pindutin. Di tulad kanina, medyo matigas So, ayan. Buti na lang din at naipakita ko sa inyo to. Ayan. So, tamang linis lang, no? Tamang linis lang. Para goods ulit siya. Ayun. At siguraduhin natin na maganda yung contact sa loob. Ayun. O, diba? Ganyan lang siya, mga bro. Lilinisin nyo lang. Ayan. At lalambot na yan. Ayun, sobrang lambot na, O, diba? Sobrang lambot na siya. At mapapansin nyo naman kapag okay yung okay yung pagkakagawa. Medyo pupuwersa kayo ng konti dun sa pagtatakip nung natin, yung nilagyan natin ng screw, yung takip niya. Bago natin ilagay kanina. Medyo titigas yun kasi nga yung spring. Which is maganda naman kasi mas naitutulak nga niya ng maayos yung conductor or yung pinaka-connector na copper. Ayan. So, all goods na tayo dito. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung babaklasin natin ulit. So, nabaklas na, tas lagyan na ng grasa. Ito, ayan. So, papakita ko sa inyo dahil kinuha ko yung grasa. Ayan. Kuha tayo ng grasa. So, binaklas ko ulit siya. Ayun. Binaklas ko ulit para maipakita sa inyo na kung paano natin siya lalagyan ng grasa. Ito na yung magsisilbing protection nito, mga bro, no? Magsisilbing protection nito. Para kapag nailusong ulit sa baha, ganyan. Kasi, yun yung yun yung mga nakakasira dito minsan Lalo pagka nababasa, gano'n. So, hindi naman maiwasan talaga na papasukin talaga yan. Lalo pagka naisulong or umuulan, ganyan. So, pinapasok nga naman din talaga to. Kaya, para naman kahit paano tumagal ulit, ayan. So, pe-prevent na natin na hindi siya basta-basta magko-corrosion sa loob. Ayan. So, sa tulong ng grasa, kahit paano is niya yan. Maitataboy niya yung mga pwedeng pumasok na tubig. Kasi pag hindi natin nilagyan ng grasa to, yun nga, pwedeng magka problema sa katagalan. Kaya, agapan na natin, di ba? Ayan, so, lagyan natin ng grasa yung So, mapapansin nyo, tinutulak ko, tapos naglalagay ako ng grasa dun sa
sa loob nung ano, sa may slider. Ayan. So, para meron din siyang grasa. Ayan. Tapos, lagyan na natin yung spring. Ito, mas mapapadali kayong maglagay kasi may grasa na siya. Hindi na maalis yung spring. Ayan. Tapos, lagyan din ulit natin ng grasa para may kapitan naman yung pinaka-conductor niya or connector na copper. Ayan. So, kunin natin. Ayan. So, yung pagkakabit, ganito lang. Paano natin tinanggal kanina. Ayan. Para lang siyang nakataob na letter C. Ganyan. So, tatapat nyo lang. Tapos, dahil nilagyan nga natin ng grasa, medyo kakapit yan. Ayan. Hindi na siya basta-basta kakawala. Yun. O, diba? Lagyan din natin ng grasa sa ibabaw. Konting-konti lang. Ayan. Para lang meron din siyang, diba? Grasa. Tatapat naman yan dito eh. Ayan. So, para iwas corrosion, no? Yun yung iniiwasan natin dahil yun yung pinakakalaban natin dito pag nagka-corrosion, no? Doon na yung mamamatay-matay yung pag kasi naglolo ko to, mamamatay yung yung motor eh. Minsan namamatay, tapos biglang pagka ginalaw mo to, tapos okay ulit. Tapos pag nag-vibrate, 'di ba? Ayun, yung mga kalaban din natin, vibration. Yan, mga yan, vibration pala. Bukod sa dumi, bukod sa tubig, vibration, bukod sa corrosion. Yan yung mga factors, no, na pwedeng maka-apekto. Ayan, so, naibalik na natin. Screw na natin para ma-testing na rin natin at mailagay na lang din natin dun sa motor. Okay? So, ganyan lang, no? So, yan. Pinas forward ko na kasi naipakita ko naman na sa inyo kanina. So, dito pala nagdugtong ako ng panibagong wire dahil maiksi pala yung wire natin. Dahil pinutol na nga nila to eh. Pinutol na nila kasi nirekta nila to. Ayan, so, dinugtungan ko na lang, tapos ang gagawin natin is itatap natin mamaya dun sa dating pinakalinya niya kung saan siya nakalagay. Okay, so testing muna natin. Maririnig nyo, tutunog to eh. Ayun. Wait lang. Nahirap pag walang tagahawak eh. Ayun oh, tumunog, di ba? Pero pag pinindot natin, mamamatay dapat. Open line. Yan, shorted, open line, shorted, open line, short. Ayan, open line. Naka-side stand. Ayan. Hindi naka-side stand. Naka-side stand at hindi naka-side stand. Naka-side stand. Yan. So, ganun lang. Ganun lang yung function nito. Dito, nakakasigurado na tayo na gagana to. Dahil nga, sa tester pa lang is, nakita na natin. Ngayon, kakabit naman natin siya, no? Ayan. So, ito na yon yung natin. Dinugtungan natin ng wire. So, mapapansin nyo, andyan yung butas. So, papasok natin yung wire ng ganyan. Ayan. Tapos, meron siyang dalawang, Allen na screw. Ayan. So, screw na natin. Yun, no? Ayan. So, testing natin ulit para sigurado, no? So, yan. Pag naka-side stand, syempre, open line, di walang connection. Tapos, yan, no? Diba? Yan. Open line. Konektado. Ayan. On siya. O, diba? Dito pa lang, alam niyo na gumagana to. Umaga na tayo kasi natulog na ako kagabi. So, kinabit na natin siya. Ito siya. Ito yung linya niya. Ayan. Kung mapapansin nyo, ang stock kasi nito is ganito. Sasalpak mo na lang dito. Ito yung negative, yung itim. Tapos ito yung papunta sa push button, tsaka sa ECU. Siya yung masusupplyan, no? Kasi nga, di ba, pag dinikit mo to, syempre, dito, mag-short yun. Parang tatawid lang yung, excuse me, parang tatawid lang yung ground papunta rito. Nakukuha. Ganun lang naman ang function niya. Para lang itawid, no? Ito. Yan. Para lang itawid niya pag naka, ganyan. Pero pag nakasara, syempre, walang hindi tatawid. Ganun lang. Ngayon, ginawa ko dito. Imbes na yun lang, plug and play lang na ganyan, dito lang, solo lang, ginawa ko siyang parallel connection. Bakit parallel connection? Ayan o, parallel. Ayan o, mapapansin nyo, para lang siyang nag-tap sa isa pang linya. Saan galing to? Ito yung papunta naman sa dito, yung dilaw, yung sa domino, ito natin, ito. So, kill switch din siya, ibig sabihin, pareho lang siya ng function dito. Okay? Halimbawa, bakit pa ako nagdoble-doble, okay naman na yun, naayos ko naman na siya, di ba?
Bakit kailangan pa akong mag-kill switch dito? Ang purpose kasi, syempre, ang pinaka main ko pa rin yun. Ang gagawin ko, off ko muna to para yun ang gagana. Okay? Off lang yan, naka-off lang diretso yan. Para yun lang yung gagana automatic. Pagka naka-side stand, syempre hindi mag-on yung motor. At pag hindi siya naka-side stand, tsaka dun mag-on. Ngayon, ang purpose kaya ako nagdoble, kasi nga, kung sakali mang magloko ulit yun, kahit hindi na magbukas, kahit hindi na magbukas yung kapatid ko dito, kahit hindi na siya magbukas ng dito na side, halimbawa nagloko yan, kahit magloko yan, walang problema, rerekta niya lang yan. Pag nirekta niya na yan, kahit nagloloko yan, nagko-contact pa rin ng okay ito, aandar pa rin yung motor. O di iwas abala, 'di ba? Okay, para mag back to normal lang siya, off niya lang to. Ibig sabihin walang contact yung connection na manggagaling sa taas. Ito, walang connection. Ang nagko-connect lang palagi is ito. Siya lang yung nagwa-function ng automatic na ano. So papakita ko sa inyo mamaya. So ayan, i-organize lang natin, tsaka ko pa-plug diyan. Ayan, so mapapansin nyo, dalawang switch ang magkasama. Okay? So, huwag kayong malilito Okay? I-organize ko lang, tsaka natin i-testingin. So, ayan. Tinape ko na. So, nakabend lang siya ng konti ganyan. So, sinadya natin yan kasi nga, pag ganyan siya. Ayan pag ganyan. So, sasalpak lang natin. So, ito yung main natin, yung galing harness. Ito yung dalawang switch natin. Parallel connection. So, tap natin. Testingin na natin kung gagana ba siya. Oops. Yun, nakasalpak na. Susubukan kong paanda rin Yan, so on muna natin. Tapos dito, off muna natin. So, try natin yung susian. Ayun. Mag-power on siya. Oops, wait lang. Kabit ko lang itong niya. Yan. Para may pang on tayo. So, on ko muna sa gilid. Ayun, namandar. Okay. Tumaandar siya. Ayan. Ngayon, susubukan natin kung effective ba yung ginawa natin dun sa side stand. Kung mamamatay ba. Okay, subukan natin Tumaandar yung motor. Subukan natin kung mamamatay. Namatay. Kita nyo? So, automatic siya, So, kahit paandarin natin yan, pindutin ko ulit. Ayan. Engage. Tapos yung push button. Ayan, wala. Hindi siya mag-on. Ayan. Kung sakali nagloko siya. Pag nagloko yan, halimbawa, nakaano siya. Ang gagawin, dito tayo mag-rekta ngayon. So, rekta natin. Naka-side stand Bukan natin. Ayun, umandar. Kahit naka-side stand, umandar siya. Kasi naka-on siya dun Naka-on siya dun. Kasi nga halimbawa nagloko, Nagloko siya halimbawa dyan. Kahit na ganunin mo yan, kahit ganyanin mo yan, yan. Kahit magloko pa yan, wala nang problema. Yan Kasi naka-on doon. Diba? So hindi mo na kailangan magbukas pa kung sakaling magloko ulit siya. Ganun lang yung function nito. Kung gusto mong ibalik sa normal, naayos mo na siya, okay. Or nalinis mo na, napalitan mo na, balik mo lang sa normal. Off mo lang to. Mamamatay din yan. Off natin. Yun. Tapos ayan. On natin to. Oops, sorry. On natin. Nag-on siya, di ba? Naka-off na to, Naka-off na. Ngayon, dahil nga nalinis mo na or napalitan mo na siya, okay na ulit. Tingnan natin kung mag-off ba. Off nyo muna doon So, tingnan natin kung mamamatay yung makina. Ayun, namatay. Okay? So, ayun. Ayan, so salamat sa panonood yung mga bro. Ayan, so I hope nakatulong ng kahit konti man lang yung tutorial natin ngayon. Hindi naman tayo magaling, hindi tayo manghusay. Matyaga lang siguro tayo. At willing pa tayong matuto ng mas marami pa dahil aminado tayong konting-konti pa lang yung nalalaman natin. Ayun, I hope nakatulong to. Maraming salamat sa inyo and God bless.